Mga kapatid, ito po yung ating unang tatalakayin na tanong. Ang kanya pong pangalan ay si Marlene Nava Nacion. Ang sabi po niya, pwede po bang paki-explain yung sermon ni Elder Ted noong Sabado? Sinabi niya po na 7 days ang travel from heaven to earth sa second coming ni Jesus Christ. Bago po ito sa pandinig ko. Okay, so ayan. Nung ako po ay bago pa lang sa pananampalataya, yan din yung unang-una kong tanong. At matagal din po ako bago na sagot ng maliwanag kung papaanong naging 7 days yung travel. Meron pong pinaghanguan, mga kapatid, kung bago sa pandinig nyo yan, ako naman, ilang beses ko nang natalakayan, nabanggit sa aking program na pag ang dinidiscuss po natin ay yung 7 tatak sa Apokalipsis. Ang topic kasi ni Elder Ted Wilson noong Saturday ay tungkol sa second coming. At nabanggit nga po niya yung 7 days na travel ng Panginoon mula sa langit hanggang sa lupa ay 7 araw. So, hindi na po niya dinitalye yun dahil nga yun ay second coming. Na ipapaliwanag lang po ito, mga kapatid, yung 7 days na yan kapag ang paksa ay may kinalaman sa 7 tatak. Ang chapter 6, 7 ng Apokalipsis, mga kapatid, ay ito po ay may kinalaman sa sa 7 tatak. Mula una hanggang pang-6. Pagdating ng ipang-6 na tatak, mga kapatid, ay nagkaroon ng parenthetical prophecy na isiningit po doon yung 144,000. Yung 7 tatak na yon, meron po tayong topic niyan. Diniscuss ko po yon dito. Kasama ko pa si Brother Richard at si Evangelist Dizon noon. Dinitalye po natin isa-isa yan, 7 tatak. Nagsimula po yan sa puting kabayo, sa pula, itim, at maputla na kabayo. Tapos mga kaluluwa sa ilalim ng altar at mga sumunod pa hanggang ika-6. Bago yung ika-7 tatak ay tinalakay po yung 144,000. Yung ika-6 na tatak po, mga kapatid, ay mga signs na yon ng pagdating ng Panginoon. So bago binanggit yung ika-7 tatak, yan ay mababasa natin, pakiano nga Brother Erwin, sa chapter 8 ng Revelation, verse 1. Kasi kung titinan po ninyo, yung chapter 7, ito po ay may kinalaman doon sa 144,000. Ang 144,000 ay katangian ito ng makakasama sa pagdating ni Kristo. Ang mga sign bago yung ika-7 tatak, mga kapatid, ay ito yung panahon na malapit ng pagdating ng Panginoon at hanggang doon sa dulo na parating na ang ating Panginoon. Pagkatapos ay nagkaroon ng parenthetical vision. Ito nga yung 144,000 sapagkat ito naman po ay tumatalakay sa mga katangian ng ililigtas pagdating ni Kristo. Pagkatapos na maipakilala anong katangian ng 144,000 na kumakatawan sa mga maliligtas, ay saka ngayon binanggit yung 8:1 na binanggit dito at nang, sabi diyan, at nang buksan niya ang ika-7 tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. So, kung inyo mapapansin yung 7 tatak, pagdating sa ika-6, naisingit ngayon yung karakter ng mga maliligtas na madadala sa langit at pagkatapos ay yung ika-7 tatak na ito na nga po yung pagdating ng Panginoon na nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Bakit? Kasi kung babasahin natin, yun sa present ni Elder Ted Wilson ay kasama ang
laksa-laksang mga anghel, kasamang halos lahat ng anghel sa pagdating ng Panginoon, papunta sa lupa. Oh, kaya magkakaroon ng katahimikan doon sa langit. Napaka-espesyal ng pagbabalik ng ating Panginoon para kunin yung mga maliligtas at dalhin sa langit. Kaya yan po yung travel, pagdating ng Panginoon at pagbalik sa langit, yan po ay sa computation ay 7 days or kalahating isang linggo. Isang linggo. Yan, 7 days. Ngayon, ang tanong, paano naging 7 days? Yan ay sa pamamagitan po mga kapatid ng computation ng year-day principle na ginagamit po natin. Kung titingnan po natin sa Numbers 14 verse 34, ay ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Kaya kung kukumputin po natin, mga kapatid, tingnan ko, hindi ako nagkamali rito, ha? Yung 1 day ay merong 24 hours. Tama po ba? Yung 1 year ay merong 12 months. Yung 1 year na yan sa biblical reckoning ay 360 days po yan. So, ibig sabihin, 360 days divided by 24 equals 15. Yan, equivalent itong 15 ng 1 hour. Half an hour yon. So, half hour ay 7 days or 1 week. So, ganyan ang computation. Kaya, banabanggit ni Elder Ted Wilson na yung pong travel ng Panginoon mula sa langit papunta rito para kuhanin yung mga banal at dalhin uli doon ay 7 days. So, ganun po yun, kapatid. Panoorin nyo na lang po yung topic po natin tungkol sa 7 seals. Napakagano yun. 7 tatak. Mula una hanggang sa pang-7 hanggang dito. Maiksi lang kasi yung explanation ng 7 seals kasi nga half an hour lang daw nakatahimikan sa langit. Ano? Okay, so 34 yan. Numbers 14:34 yan. Yan. Kasi baka makita lang. Wala naman dyan. 34. Verse 34. Yun. Yan yung sinasabi po natin. Ayon sa bilang ng mga araw na iyong itinitik sa lupain, sa makatibagay 40 araw, sa bawat araw ay 1 taon. Yun. Meron pa niyang talata sa Ezekiel, no? So, yan po yan, mga kapatid. Brother Gomer, meron kang gustong idagdag? Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. Siguro idagdag lang natin, kaya nagkaroon ng katahimikan dyan, Brother Johnson, ay dahil kasama ng ating Panginoon lahat ng mga anghel sa kanyang pagbabalik. At yan ay nakalagay sa Mateo 25, ang talata ay 31. Ang sabi po dyan ay ganito, Mateo 25:31. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayluluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalatian. So yan po yung dahilan kung bakit sa pagbabalik ng ating Panginoon ay magkakaroon ng 30 minutes yun, Brother Johnson, nakatahimikan, kalahating oras. At yun nga, pinaliwanag na po ni Brother Johnson, yung 30 minutes po niyan ay umaabot ng 15 days. Parang ganon. At yan po ay parang balikan, no? Balikan po na travel. 7 days pababa, 7 days paakyat. Parang ganon lumalabas, Brother Johnson. Okay, so yan ay sinasang-ayunan, Brother Johnson, ng SOP sapagkat nabanggit minsan ni Mrs. White sa kanyang vision na nag-travel siya 7 days paakyat ng langit. Yun ay sa kanyang vision. So yan lang po yung simpleng dyan, kapatid na nagtanong. Okay. Ang sumunod na tanong po, mga kapatid, ay mula kay Samantha Katapang. Ito ang matapang. No? Totoo po bang may Book of Enoch hindi lang naisama? Saan? So, ibig sabihin niyan ay hindi lang naisama sa Bible.
meron po talagang Book of Enoch. Kaya nga naging controversial kung bakit hindi na isama ang book na yan. Kasi meron naman talagang mga nakita at na mga aklat na nasumpungan ng ilan. So ngayon, siguro pag-aralan natin ng konti o kaya ay magbigay ako ng konting informasyon sa inyo ayon sa kasaysayan, ayon sa pag-aaral kung bakit merong gustong isama ito at bakit naman ay na-disqualified or kaya ay natanggal sa hindi na isama sa pag-canonize ng Bible. So, tandaan natin, meron naman talaga, pero questionably po yan. Yan. Nabanggit na rin po niya ni Pastor Ferd sa ating ilang mga program. At meron po tayong, kung pag-aaralan natin, meron pong 3 books of Enoch. Ano po mga kapatid? Yan po yung Enoch 1, Enoch 2, Enoch 3. Yung first book of Enoch ay tinatawag na nila na Ethiopic Book of Enoch or Book of Enoch. Ayan, no? At ito ay naisama sa apocryphal writings, no? At ito pong isa na mas naging controversial itong first book of Enoch ay sabi po ng Encyclopedia Britannica ay tinatayang lumitaw ito yung paglabas or paglitaw naman naisulat ito sa bago lumitaw yung Maccabean, mga kapatid. Pag sinabi Maccabean, ito yung mga naging kilala, si Judas Maccabeo. At naging, naging matunog sa kasaysayan, yung Maccabean versus Seleucid, noong 167 BC. Ang rason kung bakit hindi ito naging katanggap-tanggap para sa ibang mga scholar, sapagkat ito ay naglalaman. Tinatagalog ko lang ito, nasa Encyclopedia Britannica ito. Naglalaman po ito ng astronomical and cosmological speculations. Ayan, alam niyo naman siguro ang ibig sabihin na sa pag-aaral ay yung mga laman po nito ay mahirap mapatunayan. At meron pong naging kilala, nababanggit din po ito ni Pastor Ferd sa theological training, na isang sikta ng Isin, na ito po ay isikta ng mga Hudyo. Meron itong malaking impluwensya doon sa Book of Enoch. Itong Book of Enoch ay ayon sa kanilang pagsusuri ay wala itong mga fragment work, lalo na pagka nakita ho nilang chapter 37 hanggang chapter 71. Ano ang dahilan bakit gustong isama po ito ng ilan? Ano yung intention? Bakit merong gustong dapat daw ito ay kasama? Kasi pag magre-research kayo, meron din pong mga mga article diyan na dapat talaga ito nakasama. At sinasabi din naman nila kung bakit hindi isinama. Meron din silang mga negative laban sa mga against sa kanila. So, natagpuan din kasi ito, kaya parang may punto silang dapat maisama dahil ayon sa kanila ay natagpuan ito sa tinatawag na, kasama yung mga tinatawag na Qumran writings, na yung mga aklat na nakuha sa Qumran cave. So, ang sabi po nila ay kasama doon yung Book of Enoch. So, matalang, ayon sa mga ilang scholar, itong natagpuan nila ay, nang pinag-aralan na po nila, sinuri na ho nila itong mabuti. Kasi sa pagsusuri yan, mga kapatid, matitrace nila yan kung mga anong taon kaya sinulat ito. So, nakita nila na yung pong aklat ng Enoch na yon ay nasa mga 2nd century. At ang isang napansin nila mukhang kasi sa mga pagsusulat, mga kapatid, madidiscern ng mga expert dyan kung anong klaseng, kung sino ang sumulat. So,
meron itong tono na malamang, malaki ang tsansa na isang Hudyo ang mayroong gawa ng sulat, mga kapatid. No? At tinatayang itong Hudyo na ito ay gusto nila na isingit yung kanyang sariling eschatological speculations. So sumulat po siya at ayon sa kanila pong, hindi naman natin kinokonclude, pero ayon sa kanila pong pagsusuri ay dahil sa kanyang sariling eschatological speculation ay pinalabas na lang niya ito na ang author talaga nito ay si Enoch. Kaya nilagyan niya, pinangalanan niya na Book of Enoch. At ito ay naihanay doon sa dalawa pang Book of Enoch. Mga kapatid? So ganyan yon. Kaya kung titingnan po ninyo sa pag-aaral, mga kapatid, yung Book of Enoch ay tinatawag na Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament. Yan, ayon din naman sa isang historian na si H.R. Charles Oxford. Yan. So, yun lang yung short information sa aking na mga nasuri. Ayan po ay itinagalog ko na lang po. Ito po, yan na yung summary. Yan na po yan. Yan yun. Mula po yan sa Encyclopedia Britannica, mga kapatid. Brother Gomer? Lahat ng binanggit mo, Brother Johnson, yun din ang aking napag-aralan tungkol dyan. Kaya palagay ko wala na. Ito, Brother Gomer, sagutin mo to. Pinanggit pangalan mo. Sina-challenge ka na naman ito eh. Sabi rito ni, tell me, friend. Ba't talaga naman? So, you should tell him. Lalaki ba ito? Sabi niya, Brother Gomer, nakita mo? Huwag dadagdagan, huwag babawasan. Di ba, Brother Gomer? Anong talata ang tithe is in terms of money? Verse, Bro Gomer, especially in the New Testament. Naku, may especially in New Testament. Bakit kaya? Especially naman. Bakit naman tell me, friend, ay gusto mo lang sa New Testament? Alam mo siguro, no? Sige, ikaw tinatanong ko lang. Ikaw sumagot. Ayan. So, yung tithes, especially, pero... in terms of cash daw, money. Pero huwag nang paniwala dyan sa New Testament. Pambihira naman. Bakit? Sigurado naman tayo na hindi lang New Testament ginagamit niyan. Wala naman akong alam na religion for New Testament ginagamit. Pag tinignan mo, Biblia naman, makapal naman, Old and New Testament. Sabi nga ng mga salitang kanto, ik-ik lang yan. Sige, sagutin mo na lang ng talata, Brother Gomer. Ito ay makikita natin, Brother Johnson. Bibigyan ko lang na example ito sa Genesis. Dali, hanapin ko lang yung talata. Sige, bago mo ibigay yan, Brother Gomer, buksan mo nga, Brother Herbs, ang Deuteronomio 14, 22, 28. Brother, tell me, friend, ang Biblia, hindi ho New Testament nagsimula. Pambihira ikaw, Kaya nakakakulang-kulang yung alam mo. Kala mo talagang wala kasi New Testament lang pala naman binabasa mo. Kung pupuntahan mo kung paano nagsimulang iutos yung tithes, wala sa New Testament yon. Dahil ang New Testament, hindi yan book of law. Hindi yan aklat ng kautusan. Ang Biblia, nagpasimula sa Old Testament. Talaga, pagka New Testament lang alam mo, ay marami ka talagang hindi matututunan pag ganyan ka. Sa Deuteronomio, habang hinahanap din ni Brother Gomer yung kanyang talata, 14, 22 hanggang 28. Ito, yung sinasabi mong in terms of money. Pakinggan mo ha, 22 muna tayo. Iyong ang pagsasangpuing bahagi ang lahat ng bunga ng iyong binhi na nanggagaling taon-taon sa iyong bukid. Dito ha, mga kapatid, ito po yung prinsipyo sa pagbibigay. Handog man yan, ikapo man yan,
second tithes man yan, kung ano man yan, isa ang prinsipyo nila. Okay, 23. At iyong kakanin sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin na patatahanan sa kanyang pangalan. Ang ikasampung bahagi ng iyong trigo, ng iyong alak at ng iyong langis at ang mga panganay sa iyong bakahan at sa iyong kawan upang mag-aral kang matakot sa Panginoon mong Diyos na palagi. 24. At kung ang daan ay totoong mahaba, o pakinggan mo ha, kung ang daan ay totoong mahaba, ibig sabihin malayo sa ganang iyo, na ano pat hindi mo madadala sapagkat totoong malayo sa iyo ang dako na pipiliin ng Panginoon mong Diyos na paglalagyan ng kanyang pangalan pagka ikaw, hindi pa tapos, asan yun? Pagka ikaw ay pagpapalain ng Panginoon mong Diyos, 25, ito na. Sige, yun. Ay iyong ngang sasalapiin. Bakit daw? Kung malayo. At iyong itatali ang salapi sa iyong kamay at paparoon ka sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Diyan na lang muna. So, pag malayo, ang pagdadalhan mo, sasalapiin, iingkas mo. So, ganito mapapayo natin sa mga anti-tithes. Kayo talaga kung ano-anong dahilan na ginagawa nyo. Karamutan po yan ang ginagawa ninyo. Alam nyo, pinalalabas po ninyong mali. Diyos kaya may sabi niyan. Marami sa inyo na kung makatulig sa doktrina ng Adventist, di nyo napapansin, utos kaya ng Diyos yun. Wala na kami binabasang doktrina namin wala sa Biblia eh. Utos ng Diyos yan. Pag tinuligsa mo yan, mali ang Diyos ang lalabas niyan. Diyos ang tinutuligsa ninyo. O tinan nyo ha. O mag-isip-isip po tayo mga kapatid. O. Kung susundan natin yung tanong mo, parang hindi katutol na may ikapo. Kaya lang huwag gagawing pera. Ganun ba yon? Malamang hindi ka rin papayag na mag-ikapo kahit na may mabasa na pwede palang gawing pera. Kasi ayan, meron ng talata eh. Ang sabihin mo na lang ay tutol at ayaw ka. Kasi kung maghahanap ka, ayan ang talata. O, di ba? Ngayon, anong gusto mo kung sakali, granting, na pwede, wag lang pera? E paano kung ngayon, kung ang trabaho mo ay wala ka namang tanim, wala ka namang bukiran, nagtatrabaho ka lang. E pera ang sinasahod mo. Ano gagawin mo? Ibibili mo ng bigas, tapos yung ikapo mo? Ibibili mo ng isda, para yun ang ikapo mo? Ganun ba yun? So, wala. Nakikita ho natin dito na walang yung mga ganyan din ang isipan, walang kabata-batayan sa Biblia. O, sa kanilang kapanahunan, talaga naman, pagka nag-aalaga ng tupa, hahawiin ang tungkod dyan, estimate nila kung ilan dyan yung ika-10 bahagi, bibigay nila yon. Sa bukid, yung mga ani, opo. Pero pag malayo, kay kargahin mo lahat yon, ay gagawin po yung gagawin po yung cash, mga kapatid. Sinasalapi po yan, ayon sa Biblia. Ngayon, hindi naman pwedeng mamili ka, tapos yun ang dalhin mo doon sa treasurer. Hindi po, mga kapatid. Kaya, sabi mo, tell me friend. O yan. O, mayroon pang itadagdag si Brother Gomer. Yan. Salamat, Brother Johnson. So, dito ay papakita ko lang, Brother Johnson, kasi kung ang nasa isip ng ating kapatid na ito ay yung pera ngayon, ay malaki ang pagkakamali niya sapagkat nung panahon ni Abraham ay wala pa pong pera na katulad ng pera po natin ngayon. Ang pinakapera nila noon ay pilak, ginto, Brother Johnson. At kapag sila ay dito sa isang pagkakataon, ang sabi ng isang talata, tingnan natin sa Genesis 13 verse 2. Ang sabi niya rito, si Abram ay totoong mayaman sa hayop,
sa pilak, sa ginto. Ay walang pera si Abraham, Brother Johnson. Hindi ba? Mhm. Pero ang pinakapera kasi nila doon is pilak at ginto. At si Abraham ay mayaman siya. Marami siyang hayop, marami siyang pilak at ginto. At si Abraham ay nagbibigay ng ikapo, Brother Johnson. Mhm. Ano kayang ibinibigay na ikapo ni Abraham? Yeah. Kung marami siyang pilak. Hindi ba? Mm. Abay siguradong pilak din yung kanyang ibinibigay na ikapo. At yun ang pinakapera nila noong panahon na yan. Yeah. Makikita natin doon sa Genesis 14 sa talatang 19. Makikita niyo po dito, sabi niya, at binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. Sa talatang 20, purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At ang sabi dito, at binigyan siya ni Abram ng 10 bahagi ng buong samsam. Pagka itong buong samsam, Brother Johnson, kasama ang ginto, pilak, at lahat ng kanilang samsam nung kanyang iligtas si Lot. Kaya maliwanag dito, kapatid, sa lumang tipan, ay hindi ho masama yung mag-ikapo ng salapi o ng pera sa ating panahon. No? Yan po ang maliwanag. Kasi kung magpapaka-technical po kayo, ay wala ring mababasa sa Biblia na ang offering ay pera. Hindi ba, Brother Johnson? Meron bang mababasa na ang offering pera? Wala rin. Ginto, pilak, ganun din. Baka, tanso. So, ibig sabihin, kung ano yung may-ari, kung ano yung meron ka, na inaangkin mo na ito ay galing sa Diyos, abay nararapat lamang na ikaw ay magtapat sa Diyos sa pagbibigay ng ikapo. Ganito po yung mga lingkod ng Diyos. At dito, Brother Johnson, sa bago ako pumunta ng Bagong Tipan, meron pang sinasabi dito sa Levitico 27, ang talata ay 31. Ang sabi niya ay ganito. Meron kasi mga pagkakataon, Brother Johnson, na yung kanilang baka, halimbawa, ay, kasi ang ikapo, baka di ba? Kasi kung meron kang bakahan at nanganak yung baka mo, ay dapat ang ikapo mo ay baka. Pero dito sa 7:31 ng Levitico, ay makikita po natin dyan, ang sabi niya dyan ay ganito, at kung ang sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang 10 bahagi, ay idagdag niya roon ang 5 bahagi niyaon. Anong ibig sabihin nito? Kapag yung baka na yon na ikapo niya, Brother Johnson, ay hindi niya ibibigay as baka na ikapo, mayroon pong batas na ganon. Yun ay pipresyuhan ng pari. For example, yung presyo ng baka, halimbawa, sabihin natin ay 50,000. Ngayon, kung yung baka na yun ay hindi ibibigay nung mag-iikapo, ang sabi rito ay dadagdagan niya ng 20% yung presyo. No? Dadagdagan niya. So, ibig sabihin, hindi niya ibibigay yung baka, pero magdadagdag siya ng 20% dun sa presyo ng baka. Ang magpipresyo po nun ay ang pari sa templo. Ngayon, pagdating sa lumang tipan, sa bagong tipan, mayroong isang pagkakataon dito na sa isang talata ng Mateo, Brother Johnson, hindi ako nagkakamali, noong ang ating Panginoon ay tinatanong, na kung sila ba ay nararapat bumuwis kay Caesar. Makikita po natin dito na may pera nung panahon na yan May pera. Ang sabi ng ating Panginoon, ipakita nyo sa akin yung pera na pambuwis. Hindi ba sabi niya doon? Ito ay nasa 22, ang talata ay 19. Tingnan po ninyo. 22:19. Umpisahan natin siguro sa talatang 17. 22:17 ng Mateo. Ang sabi niya po ay ganito. Papasahin ko lang. Yan. Sabihin mo nga sa amin, sabi ng mga tumutokso sa ating Panginoon.
Ano sa akala mo? Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Ayan ang tukso nila eh. Ang sabi ng ating Panginoon sa 18, datapwat na pagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan. At sinabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutukso? Kayong mga mapagpaimbabaw. Sa talatang 19, sabi niya, ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis. At dinala nila sa kanya ang isang denaryo. Sa talatang 20, at sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? At sa talatang 21, ang sabi ng Panginoon, at sinabi nila sa kanya kay Cesar. Nang magkagayoy, sinabi sa kanila, kaya ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. So, napakaliwanag dito, kapatid na nagtanong, na ang pinag-uusapan dito ay salapi na pambuwis. Oh? At ang sabi ng ating Panginoon, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ano ba ang sa Diyos? Abay, tithes po yan. At hindi po bawal magbigay ng tithes na salapi. So yan po, ang may sasagot po natin dyan sa bagay na yan, Brother Johnson. Kaya hindi ho masama na mag-ikapo ng salapi. Oh? Kung papaanong hindi masama na mag-offering ng salapi, ay ganoon din po, hindi po masamang mag-ikapo ng salapi. Sapagkat yan ang trabaho mo eh. Anong gagawin mo? Papaano ka makakapag-tithe? Papaano ka makapag-offering? Kung ikaw ay salary at ang tinatanggap mong sahod eh pera. Di ba? So kapag ganyan ang excuse, eh hindi na po kayo dapat maghandog. Hindi na kayo dapat mag-tithe. Ganun nga ang mangyayari. Pero maliwanag po dyan, mga kapatid, na kahit panahon ni Abraham, hindi ho problema na mag-ikapo ng ginto, ng pilak, sapagkat yun ang kanilang form of money nung kanilang panahon. So sa ating panahon naman ngayon, meron din tayong pera, at sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon na ring pera. At yan nga po maliwanag, na mayroon na silang perang ginagamit po noon. At yan din ang ibinubuwis. Oh. At yan din ang ibinibigay sa Diyos. Sabi niya, ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Brother Johnson. Ayan.